Magandang buhay sa lahat. Mayroon kayang nagsusubaybay dito sa kwento at karanasan ni Lolo Amir? Sa lahat po ng madaan ng video na to, kung maaari po ay pakiclick na lang po ng like kung nagugustuhan nyo po ang kwentong na ilalapag natin sa channel na ito. Kaya eto na nga, ilalapag na natin ang pangatlong parte ng buhay at karanasan ng isang albularyong pangangalanan na lang nating Lolo Amir. Aba, teka lang. Sandali lang. Bakit? Bakit parang hindi na maganda ang wisto ng mga batang ito? Ano pa ang nangyari sa kanila? Paanong? Nagtatakang tanong ni Lolo Amir kay Aling Linda. Naku, Lolo Amir, mahabang kwento. Kagabi hindi pa sila ganyan eh. Nakakapagsalita pa ang mga yan. Nakapagkwento pa nga sila sa akin. Nakasalubong daw nila ang inakala nilang tao pero hindi daw nila maklaro ang itsura. Gawa ngang madilim daw. Akala daw nila lasing kasi daw nakatuwad habang kumakalaskas ang mga kamay sa lupa. Mga siraulong mga bata yan eh. Pinagahampas daw nila. Bibiruin lang daw sana nila. Ayun, sinong kawawa? Buti hindi sila pinatay. Yan daw ang balik sa kanila noong nasambit nilang aswang. Bukang bibig nila. Aswang eh. Ewan ko baka mamaya nag-aadik ang mga bata yang lolo. Sa panahon ngayon may aswang pa bang nabubuhay? Aswang nga ba lolo? Ang tugon naman ni Aling Linda. Naku, nakahanap din sila ng katapat. Kahapon lang mayroon din silang pinagahampas eh. Kahit nga ako, nakaranas ng sa mga ginagawa nila. Ayan tuloy, para silang pinaglaruan ng kung ano. Lo, aswang? Dito sa lugar talaga natin? Baka mamaya talagang nag-aadik sila, madadamay pa tayo. Ang tugon naman na wika ni Goyo. Nako, tumahimik na muna kayo. Sa ngayon hindi pa natin sigurado kung ano talaga ang nangyari. Maaari nyo bang buhatin ang mga batang yan para ilapag dyan sa mahabang papag? Goyo, ilabas mo ang dala nating gamit. Saka merong maliit na tipak na kamangyan dyan sa loob ng kahon na pinaglagyan ko ng bote ng lana ng himag. Ilabas mo at magpapausok muna tayo. Ang tugon naman na sagot ni Lolo Amir. Habang inaayos ang mga bata, kumuha si Goyo ng baon ng niyog sa labas. Yun ang pinaglagyan niya ng iilang nagbabagang uling. Maging si Lolo Amir ay lumabas na din. Ayon sa kanya, hindi nawawala ang pakiramdam niyang animoy na iinitan. Dagdag pa sa pakiramdam niya na parang may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya para gamutin ang mga bata. Dala ng kung anong pakiramdam kung kaya't hindi niya naiiwasang magtanong ulit kay Aling Linda. Bakit? Parang alam na alam mo ang nangyari, Linda. Samantalang ang mga magulang ng mga bata ay parang nadadala din sa kwento mo. Nandoon ka ba noong nangyari ito sa kanila? Ang tanong ni Lolo Amir. Ang totoo niyan, Lolo. Sa akin nang hingi ng saklolo ang apat na yan. Hindi naman sila ganyan kagabi noong pinapasok ko sila sa bahay. Nakakapagsalita pa nga sila. Tsaka ako din ang nag-utos para papuntahin ka dito. Kinabahan na kasi ako, baka masisi ako sa kung ano ang nangyari sa mga batang yan. Kay dami ng mga bahay na hininga nila ng saklolo, sa bahay ko pa talaga sila kumatok. Sa pagkakaakala ko, hindi talaga pilay ang problema nila, Lolo Amir. Parang lumabas ang kaluluwa nila dahil siguro sa takot. Ang sagot naman na tugon ni Aling Linda. Kaluluwa?
Wala namang mga kaluluwang mga tulunggis na yan, Aling Linda. Kahit sinong mga bata dito makapagsasabi kung gaano sila kasalbahe. Ang tugon naman ni Goyo. Goyo! Ayan ka na naman ha. Tama na muna yan, apo. Hindi ito ang tamang oras para magsalita ka ng hindi maganda. Nasa harap pa tayo ng mga magulang nila, Goyo. Lalong hindi pa tayo sigurado kung ano talaga ang totoong nangyari. Saka, nasaan na ang pinapagawa ko sa'yo? Ilapag mo dito sa gilid. Isama mo na itong dahon ng kasla. Panguntra yan kung sakali mang nasa paligid lang ang nilalang. Ang tugon naman ni Lolo Amir. Tahimik na sumunod si Goyo, habang si Lolo Amir ay isa-isang pinulsuhan ang mga bata. Hindi na iyon gumagalaw na para bang wala ng dugo na dumadaloy sa mga katawan nito. Sa kulay ng at balat ng mga bata, mababakas na merong mali sa mga sistema ng mga ito. Sa kabilang banda, ayon kay Lolo Amir, malakas pa naman ang pagpitik ng mga pulso, indikasyon iyon na may buhay pa ang mga bata. Inutusan ni Lolo Amir na iabot ni Goyo ang bote ng lanahimag nang maumpisahan niya na ang panggagamot. Ngunit ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Goyo nang makitang halos mga lahati na lang ang laman ng nasabing bote habang patuloy iyon sa pagkulo. Lo, bakit po ito kumukulo? Ganun ba kainit ang panahon para mapakulo itong lana? Abay, wala namang apoy ang loob ng kahon, Lolo Amir. Ang nagtatakang tanong ni Goyo. Hindi pangkaraniwang ang pagkulo ng lana, Goyo. Ngayon, posibleng aswang o elemento ang may kagagawa ng lahat ng ito. Nandito lang siya at pakiramdam ko may kung anong gagawin ito sa mga bata. Ang nag-aalala namang tugon ni Lolo Amir. Kung sana may magagawa ka para maibalik sila sa dati, Lolo Amir. Ayokong madamay sa kung anumang gulo na madudulot nito. Oo, marahil ako ang pinakatsismosa sa baryong ito pero hindi ko magawang gawa ng masama kahit pa ang mga batang tinatawag ng apo mong mga tulongges. Pasaway sila pero bata pa din sila, Lolo Amir. Ang naiiyak na tugon ni Aling Minda. Huwag kang mag-alala at gagawa tayo ng paraan upang maibalik natin sila sa dati. Hindi ito madali pero sa abot ng aking makakaya, gagawin ko ang lahat mapagaling lang sila at maibalik ang mga wisto nila, Aling Linda. Ang tugon naman ni Lolo Amir. Lo, albularyo po ba kayo? Di ba hilot lang naman ang ginagawa mo, Lolo Amir? Bakit ngayon parang nag-aasta ka ng albularyo? May hindi ba ako nalalaman patungkol sa iyo, Lolo? Ang nagtatakang tugon ni Goyo. Bata, kasama mo ang lolo mo pero hindi mo kilala. Marami na dito sa baryo natin ang napapagaling niya. Hindi lang ang hilot. Ang sagot naman ni Aling Minda. Diyan ka lang sa gilid ko, Goyo. Huwag ka munang maglatag ng mga salita at hindi ako makasentro sa ginagawa ko. Kailangan ko muna ang kunting katahimikan kung maaari lang, apo. Ang tugon naman ni Lolo Amir. Inayos na lang ni Goyo ang gamit at nanahimik sa gilid. Sa isip niya ay nahihiwagaan sa kung anuman ang makayang gawin ni Lolo Amir. Ilang sandali ang lumipas habang sinuri ni Lolo Amir ang isa sa mga bata. Dinaman niya ang bawat pintig ng pulso maging ang puso ng mga ito. Hanggang sa hinaplas ng matanda ang bandang leeg ng isang bata. Ganun na lamang ang pagkagulat ng lahat nang biglang tumirik ang mga mata ng bata. Nanginginig din ang buong katawan nito at sa bibig nito ay may lumabas na mga itim na likido. Diyos ko,
Kinikilabutan ako. Totoo ba itong nakikita ko, Lolo Amir? Bakit naglalabas ng ganyan ang mga bata? Posible bang nabarang o nakulam ang mga ito? Ang nagtatakang tugon ni Aling Linda. Hindi ko kayang ipaliwanag sa paraan na madaling maunawaan ng tao. Hindi ko man kayang ihayag ang kung anumang nangyayari, pero oo, totoo ito. Hindi ito simpleng pilay ang nangyari sa mga bata. Posibleng may kung anong sumpa ang inihip ng kung sino man sa hangin at tanging 4 na bata lang ang pinatamaan. Lalo pa kung ang nilalang ay may karunungang galing sa demonyo. Kaya niyang higupin ang mga kaluluwa ng mga batang ito sa pamamagitan lamang ng pagsasaboy ng orasyon sa hangin. Ang matiin na tugon ni Lolo Amir. Hindi ko man maintindihan, Lo, pero parang ang baho ano. Pakiusap naman, mga nakikisuyo. Huwag naman kayong umutot. Ang bantot eh. Ang taas na nga ng tensyon, dadagdag pa ang masangsang na amoy. Kay lakas ng amoy ng pausok pero nakakasukang amoy patay na daga, Lolo Amir. Ang tugon ni Goyo. Goyo, hindi yan utot. Nasa paligid lang natin ang nilalang. Umaalingasaw ang amoy niya. Nandito siya. Kaya kayo, kung maaaring magsiuwi na muna kayo ha. Kanina ko pa kayo sinasabihan. Hindi man lang kayo nakikinig. Hindi din nakakatulong ang maraming mga tao. Sige na, kailangan ko din ang katahimikan. Aling Minda, pauwiin mo na muna ang mga nakikiosyoso. Pakiusap lang. Ang naaasar na tugon ni Lolo Amir. May sasabihin pa sana ang matanda nang biglang mahagip ng paningin niya ang isang taong nakasalukbong ng itim na balabal. Akmang tatayo sana si Lolo Amir para kumprontahin ang nakita, pero sa isang kisap niya lang nang biglang naglaho iyon. Nanayo ang balahibo ni Lolo Amir sa batok, ngunit sa isip niya baka isa lang iyong tagamasid sa lugar. Maya-maya pa nang bigla namang napasigaw ang isang batang ginagamot, kung kaya't nabaling bigla ang atensyon ni Lolo Amir sa bata. Hindi magandang pangitain ang mga nakikita ko. Sobrang agresibo ang nilalang at kahit na tirik ang araw, sinisigurado niyang makukuha niya ang gusto niya. Pinaglalaruan niya ang kanyang mga bibiktimahin. Ang naaasar na tugon ni Lolo Amir. Lo, may himala ba? Nagising na ang isa oh. Gagaling na po ba sila, Lo? Bakit bigla na lang napasigaw? Hindi, Goyo. Hindi pa sila gagaling. At lalong walang himala, Apo. Ang nakikita mo, sumigaw pero parang naghudyat lang ng kung ano. Alam kong kagagawan ito ng nilalang na pilit niyang pinapahina ang kamalayan ng mga batang ito. Ang nakakapanlumo lang, hindi natin alam kung saan ang pinagmulan nito. Ang tugon ni Lolo Amir. Akmang tatayo si Lolo Amir nang bigla namang sumulpot sa kung saan si Kaalando. Patawa-tawa ito habang tinutungga ang natitirang alak sa bote na hawak-hawak niya. Ang iba sa mga tao ay nag-alisan, lalo pa nang magbasag ng bote si Kaalando sa tapat mismo ng bahay. Merong umawat sa kanya pero hindi niya pinansin. Bagkus tuloy-tuloy lang ito patungo sa kinauupuan ni Lolo Amir. Hoy, tanda! Ano? Napagaling mo ba? Kita mo, maski ikaw, hindi din kayang pagalingin ang mga batang yan. Kung ako sa'yo, dalhin nyo na sa doktor, baka mamaya kung ano pa ang mangyari at matuluyan ang mga batang yan.
Kawawa naman. Aswang? Saan? Sino ang maniniwala sa aswang? Tumanda na ako sa ganitong lugar ni minsan. Hindi ako nakakita kahit kuko ng sinasabi niyong aswang. Ang galit na tugon ni Kaalando. Sino ka ba? Para diktahan kami sa gagawin. Sana nga ikaw na lang ang nakasalubong ng aswang Hindi lang ang batang ito. Sana ikaw na lang ang sinabuyan ng sumpa para nang sa ganon maramdaman mo ang pakiramdam ng mga batang ito. Sino ba ang ayaw na gumaling sila? Doktor. Sinong doktor ang mga mag-aasikaso sa ganitong kondisyon ng mga bata? Alam mo namang wala ding doktor ang maglalakas ng loob para matingnan ang kalagayan nila. Maliban na lang kung may malaki tayong halaga ng pera. Nakikita mo ba? Saang paggamutan kaya ang gagamot sa mga batang ito? Saan? Magsalita kang lasinggero ka! Ang galit na tugon ni Aling Minda. Oh, kalma. Galit ka na sa lagay na yan? Ako lang naman ang nagmamagandang loob sa mga bata Aba, kung pwede lang, ako na lang ang lapain ng aswang na sinasabi nyo kung meron man. Saka, alisin nyo yung usok, ang baho at hindi ako makahinga. Ang galit na sagot ni Kaalando. Isang lasinggero at isang tsismosa. Walang mananalo sa inyong dalawa. Ang pagpapasya ay sa mga magulang ng mga bata. Kung si Lolo Amir ang pagbabalingan nyo anuman ang problemang ito, abay, mag-isip muna kayo. Hindi nyo nakikita? Gumagawa siya ng paraan para magamot ang mga tulongges na ito. Nako, kung ako nga lang yayain ko na yung lolo kong umuwi. Sige, dalhin nyo na doon sa doktor. Wala namang mawawala sa amin. Pero, ewan ko na lang sa inyo. Tsaka, Manong, bumalik ka na lang doon sa bahay na sira at matulog. Nakakaistorbo ka sa ginagawa ni Lolo. Ang baho. Ikaw ang mabaho. Kita mo ang suot mo. Nanlilimahid na sa kayang mga mata mo parang may sore eyes. Namumula. Adik ka ba, Kaalando? Ang tugon ni Goyo. Tama na yan, Goyo. Hayaan mo na sila. Alam nyo naman siguro ang mangyayari. Oras na dinala nyo sa doktor ang mga batang ito. At nagkataong malapatan ng kung anong gamot. Nakakatiyak akong mawawala ng bisa ang panggagamot ng kahit anong albularyo. Na kung sakali man, hindi din kinaya ng mga doktor. Saan kayo tatakbo? Pero wala akong magagawa kung nagdadalawang isip sila sa ginagawa ko, Goyo. Ang totoo, maging ako ay nagkaroon ng kalituhan kung saan nanggaling ang nilalang na ito. Ilang dekada ng tahimik ang baryo natin. Mula pa sa mga rebelde. At ngayon, kung hindi natin ito magagawa ng solusyon, baka ito ang maghuhudyat ng bagong katatakutan sa baryo natin. Pero sa hinuha ko, ayon na din sa mga sinyales na nakikita ko. Gawa ito ng isang halimaw, isang kuyog hangin. Hindi sila matatawag na aswang pero hindi din elemento. Sila ay anak ng dilim na nagbabalat kayo. Alinsunod sa lugar na napili nila. Sila ang tinatawag ng iba na aswang dahil sa kanilang kaanyuan, ngunit hindi nabibilang sa alinmang grupo ng mga aswang. Ang mga kuyog hangin na ito ay sunod lamang kung saan sila tangayin ng daloy. Ang tugon ni Lolo Amir. Kuyog hangin, Lo? May ganoon po ba? Sa daloy? Daloy ng ano, Lo?
Saka, paano mo po nalaman? Ang tanong na nagtataka na si Koyo. Daloy ng enerhiyang nagbibigay sa kanila ng buhay. Mga nilalang na hayok sa dugo at laman. Walang pinipiling biktima ang mga nilalang na ito. At ang nakakatakot, kaya nilang gayahin ang replika ng kahit anong may buhay. Marami sa mga bihasa sa panggagamot ang mali nito. Pero may mga palatandaang iniwan ang mga kuyog hangin sa biktima nila. Kagaya na lang ng ginawa sa mga batang ito. Hindi ordinaryong aswang ang nakakagawa ng ganitong pinsala. Orasyong pangpahina ng dungan ang ginawa ng nilalang para hindi madaling matukoy ng manggagamot. Ang tugon ni Lolo Amir. Pwede po bang si Kaalando ay isang kuyog hangin, Lolo? Replika lo, di ba? Pwede kayang kahit sino dito ay pwedeng maging halimaw? Napapansin ko din kanina pa eh. Ayan oh, sa akto niya mula pa kanina, siya yata ang nagdadala ng mabahong amoy eh. Umuwi ka na po, Kaalando. Ako ang kinikilabutan at lalo na pag nakikita kita. Lo, pauwiin na natin ang lasinggerong ito. Ang tugon naman ni Goyo. Maskin ako nananayo ang balahibo ko at nakakakilabot ang sinasabi mo, Lolo Amir. Parang may punto kayo sa sinasabi nyo. Kasi kagabi, nung pinapasok ko yung mga bata, parang sinasabi nila ang figura ng nilalang. Hindi ko nga lang maintindihan ng maayos. Tinalo ng utak ko ang pagkakataranta. Ang tugon naman ni Aling Minda. Ang totoo! Wala talagang makapagsasabi kung ano nga ba ang figura ng isang kuyog hangin. Sa pagkakaalala ko, gumagamit ito ng iba't ibang anyo sa pamamagitan ng pagreplika. Pero di bale, mahaba pa ang oras bago ang gabi. Kinailangan nating maghanda dahil baka hindi lang ang 4 na tulonggis na ito ang bibiktimahin. Maraming kabataan sa baryo natin kung kaya't Aling Minda, makakatulong ang pagiging tsismosa mo. Lahat ng kaya mong abisuhan mo na. Kung makaya mong malibot ang baryo, gawin mo na hanggat hindi pa bumababa ang araw. Tsaka malaki ang ambag ng ginawa mong pagtulong lalo pa nung hindi mo sila hinayaang lumabas muli noong gabi. Oo, Lolo Amir. Mula nung makapasok sila sa bahay ko, di ko na sila pinalabas dahil din sa takot ko kung kaya't sinarado ko lahat ng bintana at pinto ng bahay ko. Naisip ko kasi magiging kargo ko ang mga batang yan oras na may mangyari sa kanilang masama. Heto na nga at nadamay na talaga ako. Kanina lang ako ang sinisisi nila pero nanindigan ako at natumulong lang ako sa mga bata. Ang tugon ni Aling Minda. May pakinabang din pala ang pagiging madaldal, Aling Minda. Ang pagiging lasinggero, meron po ba? Kita mo bigla siyang kumalma. Pero parang may napapansin ako kay Kaalandolo. Parang kakaiba. Mula noong nakasalubong natin siya sa tapat ng bahay na parang abandonado, hindi pa naman siya ganyan eh. Lasing lang yun kanina. Ngayon para na siyang adik. Saka Aling Minda, wag na po kayo umiyak. Mapapasaan ba't magiging maayos din po ang lahat? Ang tugon ni Goyo. Hindi ngayon ang oras ng pagbibiro, Goyo. Kanina ka pa sabat ng sabat Tigilan mo na yung lasing na yan. Ikaw, para magkaroon ka ng pakinabang, bantayan mo ang pausap. Huwag mong hayaan na mawala ng apoy. Pero huwag mo lang lakasan Kinailangan nating ng pangontra. Mahirap na.
ang tugon ni Lolo Amir. Yumuko na lang si Goyo habang sinusunod ang sinasabi ni Lolo Amir. Inabisuhan naman ng matanda ang lahat sa loob ng bahay na huwag na muna magpapasok ng kahit na sino. Ayon pa kay Lolo Amir, hindi siya nakakatiyak kung tao pa ba ang nakikiosyoso o ang nilalang na. Samantalang umalis na si Aling Linda kasama niya ang isa pa nilang kapitbahay. Pinagpatuloy naman ni Lolo Amir ang paghaplas ng lanahimag sa katawan ng mga bata. Dito niya napagtanto na wala namang nabaling buto o hindi naman pilay, kung bakit nagkaganoon ang mga tulongges. Ito ay dahil sa kung anong orasyon ang pinakawalan ng nilalang. Ramdam ni Lolo Amir na mahihirapan siya sa pagpapabalik ng wisto ng mga bata. Pero ayaw niya din pahalata sa mga taong umaasa na mapapagaling niya ang mga iyon. Taimtim na lamang siyang nanalangin na malagpasan nila ang suliranin. Sa isang banda, nakaupo lamang si Kalando na para bang hindi mapakali. Katabi siya ni Goyo na panay naman ang hampas ng bata sa hawak-hawak niyang mga dahon. Ginawa niya iyong pamaypay para alalayan ang pausok na nasa gilid ng papag na kinahihigaan ng mga bata. Ilang sandali ang lumipas nang bigla namang tumayo si Kalando at nag-amok. Sa pangalawang pagkakataon, kakaiba na ang aura niya. Naglalaway ito at nanlilisik ang kanyang mga mata. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Naway antabayanan niyo po ang mga susunod na parte na ilalapag natin sa channel na ito. Mag-comment lamang kayo po sa baba kung ano po ang inyong reaksyon sa ating kwento at sa tinatawag nilang kuyog hangin. Kung may alaman po kayo sa nilalang na ito, paki-comment na lang po sa baba. Hanggang sa muli, maraming salamat and God bless po sa lahat.